Pero hindi po doon yon. Kaya po, lumalala ang problema ng sasakyan kasi po ay hindi po nami-maintenance ng maayos. Hindi po pwedeng puro change oil. Kailangan po ay yung transmission oil nito o transmission fluid ay pinapalitan. May tama pong duration yon. Nasa manual po yon. At kailangan din po yung lahat ng liquid ng sasakyan ay pinapalitan. May tama din pong duration yon. Or duration ng kilometer. Yung coolant, yung pong brake fluid, pinapalitan po lahat yon. Kasi po hindi po pwedeng puro gamit. Kasi po magkokos po yun ng corrosion. Magkokos po yun ng mga alibaba doon sa transmission. Kaya pagdating po ng takdang panahon, sisingilin po yung may-ari. Mas malaki po ang magagastos kapag hindi po yun nagagawa ng tama. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang isang sasakyan na malaki ang problema pero ito po ay napapa-general PMS, pinalilinis ang EGR, ang exhaust, pinalilinis ang tambucho, pinalilinis ang radiator, pinapalitan po ang mga spark plug. Kapag po naaayos po ito, pinapalitan po yung gasoline filter, hindi po magkokos po ng problema. Magpapanibago po uli na parang brand new po ito. Kapag po nami-maintain po ng tama ang sasakyan, kahit anong uri po ng sasakyan. Hindi po magkokos na masisira ang mga oil seal sa loob ng makina kapag po talaga nami-maintain ng tama. Pero kapag po ito hindi na-maintain ng tama, magkokos po yan na tatagas yung langis, sasisira yung mga oil seal, hanggang sa usok po ay iitim at talagang magkakaproblema po ang makina. Ganon din po sa ating pong spiritual life, mga kapatid. Sa ating pong spiritual life, napaka-importante po na talagang maranasan po lagi natin sa ating pong pagsunod sa Panginoon, yung ating status ng pananampalataya, yung ating status ng spiritual life ay dapat po maranasan po lagi talagang para po lagi tayong dumadaan sa isang general preventive na talagang inaayos yung kaloob-looban ng ating mga buhay. At kapag hindi po yun nagagawa natin, darating po ang isang araw, hindi na po tayo magiging masaya. Darating po ang isang araw na parang ritual na lang po yung ginagawa natin. At higit sa lahat ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya po sa umaga pong ito, ang aking pong topic na ituturo ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang How to Experience Spiritual Revival. Paano nga ba nating mararanasan yung tinatawag na spiritual revival? Ito po yung inaasam ng napakaraming Kristiyano, napakaraming manampalataya na talagang lagi niyang maranasan. Dumating sa point ng buhay niya na yung tinatawag na spiritual revival ay ma-experience ng bawat isa po sa atin. Sapagkat lalo po kung tayo po ilang taon na pong mananampalataya, ilang taon na po tayo nakakilala sa Panginoon, pero dumating po sa point ng buhay natin bilang Kristiyano, para bang naging stagnant, para po bang hindi na dumalo yung ating buhay pananampalataya at parang meron pong bumara doon po sa ating spiritual life. Kaya nga po naging stagnant. Kumbaga po, isa pong drainage, kaya po nag-o-overflow, kaya po nagkakaroon ng baha kasi po meron pong nakabara doon sa daluyan. The same thing with us in spiritual aspect. Kapag po may bara, hindi po dadaloy. At kapag hindi po dumaloy, yung po tinatawag na spiritual condition natin sa ating pong buhay, magkakaproblema po ang bawat isa po sa atin. Unang-una po, hindi tayo magiging masaya. Hindi tayo magiging inspired. Pero kapag ikaw ay inspirado, bilang ikaw ay mananampalataya, mapapansin mo po yan, mag-glow yan sa ating pong buhay. Makikita po yan in and out sa ating pong buhay. Sapagkat nandiyon po yung tinatawag na nararanasan po natin yung revival, yung restoration sa ating buhay.
In times of spiritual dryness, weariness, and compromise, God invites His people to return to Him. Spiritual revival is not just for churches or nations. It starts with the heart of one person who is willing to be renewed. How can we experience true revival today? Sa Tagalog, sa panahon ng espiritual na pagkatuyo, kapagurang loob at pagbagsak sa kasalanan, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Ang pagbabagong espiritual ay hindi lamang para sa simbahan o bayan. Ito'y nagsisimula sa puso ng isang taong handang panibaguhin ng Diyos. Kaya ito po yung asamin po natin, mga kapatid, na kailangan po talaga maranasan po natin na handa tayo ngayon na talagang panibaguhin ng Diyos ang lahat ng aspeto sa ating buhay upang ma-experience po natin yung tinatawag na spiritual revival. Sino po ngayon dito, tanungin ko po kayo, sino po ngayon dito ang nagnanais na maranasan ang tinatawag na spiritual revival? Taas nga po ang kamay. Lahat po tayo. Minsan po, dahil sa ating mga kapaguran, dahil po sa ating minsan pagkatuyot ng ating pong spiritual life, napapagal na po tayo, para po bang nagsasawa na tayo, nababagot na tayo. Minsan kasama po yung ating emosyon, minsan kasama po yung mga ating karanasan sa buhay, apektado po, aminin po natin, yung ating spiritual condition sa harapan ng Diyos. Nadadamay po talaga yon. Yung po talaga yung number one affected sa ating buhay. Dahil sa ating mga sitwasyon na nararanasan sa buhay. Pero, parang sasakyan. Kapag wala na sa kondisyon ng sasakyan, kailangan mo ipasok sa isang lugar na kung saan yun yung kanila talagang expertise para magawa yung mga bagay na dapat gawin sa sasakyan, para maibalik. Yung tawag nga po doon yung balik alindog. Maibalik uli yung parang brand new siya, na kapag ginagamit mo, smooth na smooth dahil ipinasok mo sa isang shop para lahat ayusin, linisin, tanggalin yung mga nagiging cause kung bakit hindi siya nagiging kondisyon kapag ginagamit natin. The same thing with us in spiritual aspect. Kailangan talaga ay ipaayos natin para maranasan po natin yung tinatawag na spiritual revival. Ngayon ang tanong, paano nga ba natin to mararanasan? Ang tinatawag na spiritual revival. Okay, ito na po yung mga sub-points. 4 na puntos lang po ito. Ito po ay kailangan po natin talagang hakbangan. Kapag inignore po natin yung 4 na bagay na ito, hindi po magsisimula sa ating mga buhay ang tinatawag na spiritual revival. Handa na ba kayo, mga kapatid? Arlene, okay ba yung aking interface na dyan? Okay na interface. Okay. Number 1 point. Start with repentance. Para maranasan po natin sa ating buhay ang tinatawag na spiritual revival, spiritual condition ng ating pong mga sarili, kailangan natin magsimula na tayo po ay manikluhod at magsisi sa ating Panginoon Diyos. Hindi po mararanasan ng bawat isang mananampalataya, even ng bawat mga lingkod ng Diyos, na darating po sa buhay ng bawat isa po sa atin, yung tinatawag na spiritual revival o magpapanibagong muli yung ating kondisyon, mag-aapoy muli, marirestore muli yung ating spiritual life, spiritual condition sa harap ng Diyos.
habang hindi po tayo nagsisimula na humakbang, tayo po ay magsisi sa lahat ng ating dapat pagsisihan. Spiritual revival begins when we humbly acknowledge our sins and turn away from them. A broken and contrite heart invites the presence of God. Nagsisimula ang pagbabagong espiritual kapag buong pagpapakumbaba nating kinikilala ang ating mga kasalanan at ito'y tunay nating tinatalikuran. Ang pusong nagsisisi ay pagpapaanyaya sa presensya ng Diyos. Kapag lagi nating nararanasan ang napakalakas na boltahe na presensya ng Diyos, may mangyayari sa ating buhay. At para nating maranasan lagi ang presensya ng Diyos, kailangan natin munang magsimula na mag-repent. Kailangan natin pagsisihan lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa harap ng Diyos, hayag man o lihim. Kailangan natin lahat i-confess sa Kanya yung lahat ng ating pagkukulang, yung lahat ng ating pagkakamali, yung lahat ng ating nagawang pagmamalaki sa harapan Niya. Yung lahat na nagawa nating kawalan ng panahon at binaliwala natin siya. Yung lahat ng ating hindi ginawang pagsunod sa Kanya. Dapat ito personal natin talagang i-confess sa Kanya with humble heart, with humble beginning. Magsisimula tayo sa isang mapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang kaisipan, mapagpakumbabang sarili. Ito yung unang-unang kailangan gawin natin para may mangyaring restoration, may mangyaring revival sa ating spiritual life, sa ating spiritual condition, sapagkat para tayong isang sasakyan na nangangailangan ng overhaul sa harap ng Diyos. Na kailangan lahat baklasin ang mga piyesa. Kailangan ibaba ang makina. Kailangan talagang palitan lahat ang mga pyesa na nagiging cause ng hindi magandang pag-andar ng sasakyang ito. At kailangan palitan ng bagong mga langis, oil seal, upang kapag ito muli ay pinaandar, ay muli ay parang brand new. The same thing with us. Dapat lahat tanggalin sa ating buhay yung mga dating ginagawa natin na hindi maganda. At magsimula tayo na may mapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang kaisipan sa harap ng Diyos. Sapagkat kapag itong ginawa natin, mararanasan natin yung tinatawag na spiritual revival. We need to start with repentance. In the book of 2 Chronicles chapter 7, verse 14, the God said, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." So makikita po natin ang ating Panginoon Diyos ay nagsalita from the book of 2 Chronicles 7:14. Sa sandaling ang mga taong ito ay nagpakumbaba. Manalangin, hanapin ang aking mukha, talikdan ang kanilang mga kasamaan at kasalanan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasaganaan. May pangako ang Diyos na muli niyang tutugunin, muli niyang sasagutin, muli niyang diringgin ang ating mga panalangin. At ibabalik sa ating buhay ang kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, pagpapala in all aspect in our lives. The moment we start with repentance.
The moment na tayo magpapakumbaba, maninikluhod, at atin iiwan, tatalikdan, ile-let go ang lahat ng wicked ways, lahat ng mga masama na ginagawa natin, lahat ng mga masama na ating hinahakbangan ipinamumuhay, kapag ito ay ating tinalikuran, at sinabi ng Diyos, hinanap niyo ako, nagpakumbaba kayo sa akin, tinalikuran niyo ang lahat ng inyong kasamaan, at kayo ay nanikluhod sa akin at tumawag, nagpakumbaba, diringgin ko ang inyong mga panalangin. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga po ang tinatawag na panunumbalik, pagsisisi, pagpapakumbaba, at ang pinaka-meaning po nun, pinaka-bottom line po nun, tatalikuran natin ng 180 degrees ang lahat ng mga bagay na patuloy na ginagawa natin sa ating buhay na alam nating hindi nakalulugod sa Diyos, pero patuloy nating tong ginagawa. At ang result nun, magpapasimula na mararanasan natin ang isang panibagong atmosphere, ang isang panibagong experience sa ating buhay, na mararanasan po natin, magiging maaliwalas ang ating kaisipan, laging magiging positibo ang ating pananaw, laging magiging payapa ang ating damdamin, lagi tayo magiging inspirado. Why? Sapagkat yung presensya ng Diyos ay dadaloy sa ating mga buhay at may gagawin ng ating Panginoon at ibabalik niya ang kagalakan, kapayapaan, kalakasan, pananampalataya sa ating mga buhay. Kaya marirestore, marirevive ang ating spiritual life sa harap ng Diyos. Ang kailangan lang po, tandaan nyo, unang-una, we need to start with repentance. Second point, para patuloy na ipagpatuloy natin yung ating goal na ma-experience natin yung tinatawag na spiritual revival, return to the presence of God. Napakahirap po kasi mga kapatid, sa tagal na nating mananampalataya, na tayo po'y nakakilala sa Panginoon, o kahit ikay baguhan pa lang na nakakilala sa Panginoon, pero ibang atmosphere lagi yung ating pinupuntahan. Ibang nature lagi yung ating pinupuntahan sa ating buhay. Ibang atmosphere lagi yung ating nararanasan sa pang-araw-araw sa ating buhay. Kabaliktaran doon sa atmosphere na nandoon yung presensya ng Diyos. Kasi iba po kasi yung atmosphere na yung presence ng Diyos ay nandoon. Pag po kasi lagi natin nararanasan yung tinatawag na divine presence of God, meron pong nangyayari sa ating buhay. Even po sa ating pong mga kaloob-looban, sa ating pong emosyon, sa ating pong isip, sa ating pong espiritu, sa ating pong kaluluwa. The moment we experience the divine presence of God, iba po yun. May matinding impact po yun. Pero kapag lagi po tayong nandoon sa atmosphere lagi ng kaguluhan, atmosphere po lagi ng vices o iba't ibang uri ng mga bisyo sa idaigdig na ito, nandun po lagi tayo doon sa grupo na yon, iba po ang ating pong magiging pakiramdam. Lalo pong madidiskaril. Sa Tagalog, madidiskaril yung ating spiritual condition. Madadry, matutuyo. Sapagkat kakainin tayo ng atmosphere na yon na mula po doon sa darkness spirit. Pero, kaya nga po, napakahalaga. We need to return to the presence of God. Pansinin niyo po, kapag narito po tayo sa lugar na ito, na kung saan, sa lugar na ito, wala pong ibang ginagawa dito.
Wala po ibang ginagawa sa lugar nito kundi po manalangin, kundi po umawit, mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po kakaiba po yung atmosphere sa loob na ito. Iba po yung mararamdaman natin sa lugar sapagkat ang lugar na ito atin pong itinalaga, atin pong idinedicate sa Diyos bilang house of prayer and house of worship sa harap ng Diyos. Kaya po yung atmosphere po sa loob at labas ng lugar na ito, may mararamdaman ka kapag narito ka. Kasi po, yun yung tinatawag na presence of God. Pero subukan mo pong pumasok sa loob ng isang lugar na ganito na sabungan. Ano po mararamdaman mo ron? Lalo pag natatalo ka na. Mga dati sabungero, taas ang kamay. Wala bang mga dati sabungero dito? Kapag natatalo ka na, nandun ka sa sabungan, pinagpapawisa ka ng malamig na malapot kapag natatalo ka na. Kasi nga po, yun yung atmosphere doon. Pero dito po sa lugar na ito, habang sumasabay ka sa daloy ng Espiritu ng Diyos, habang nagpapatianod ka sa galaw ng Espiritu ng Diyos at hindi ka nag-o-observe, hindi ka nagmamasid, kundi isinesentro mo yung puso mo, yung isip mo, yung sarili mo sa Diyos na iyong sinasamba, may mangyayari po. May mararamdaman po tayong kakaiba. Yun po yung nagagawa ng presence of God. Kaya ito po yung dapat na pakanasain po natin mga kapatid sa ating pong buhay. Para may mangyari po sa ating buhay, para magkaroon po ng spiritual restoration, spiritual revival, we need to return to the presence of God. Balikan po natin muli yung kasabikan, yung kauhawan na lagi natin pong gustong maranasan, yung presensya ng Diyos. Kailangan po dalhin po natin yung ating mga sarili sa mga bagay na kung saan dadaloy yung presensya ng Diyos. Huwag tayong papayag na yung lahat ng ating binibigyan ng panahon at oras ay hindi natin mararamdaman yung espiritu at presensya ng Diyos. Kailangan po lagi nating maranasan, lagi tayong masok ng tinatawag na divine presence of God. Para talagang may mangyari sa ating spiritual condition, sa ating spiritual na kalagayan sa buhay. Revival happens when we seek God's presence more than anything else. Prayer, worship, and time in the Word open our hearts to His Spirit. Ang pagbabagong espiritual ay nangyayari kapag hinahanap natin ang presensya ng Diyos higit sa lahat. Number 1, through prayer. Number 2, sa pagsamba at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Binubuksan natin ang ating puso sa Kanyang Espiritu. Ulitin ko po mga kapatid, nangyayari ang spiritual revival the moment ng ating ginagawa, nagbababad tayo sa pananalangin. Kapag tayo po'y nawalan po ng panahon sa quiet time sa pananalangin, nagsisimula po na tayo po ay madry. Balikan po natin lagi yung meron tayong panahon sa pananalangin. Huwag tayong kainin ng kaabalahan sa buhay. Si Daniel, kahit napakaabalang isang napakataas na opisyal ni King Darius, kung manalangin po siya 3 beses isang araw. 3 times a day kung siya ay manalangin. Tayo po kahit gaano po tayo kabisi,
Huwag po nating hahayaan na mawalan tayo ng panahon sa pananalangin. Sapagkat yan ang makapagpapabukas sa pintuan na daluyan ng presensya ng Diyos sa ating buhay kapag nagbabad tayo sa pananalangin. And second, worship. Kapag tayo ay lagi nagbibigay ng parangal, papuri, pagsamba sa Diyos, lagi mo siyang mino-worship, lagi mo siyang pinararangalan sa anumang aspeto na ginagawa mo, yan po isang paraan para manatili na tayo po yung ating spiritual life ay patuloy pong ma-revive, patuloy pong ma-restore. Kapag nawalan po tayo ng panahon para parangalan, sambahin ng Diyos, madadry po yung ating spiritual life. Like for example, ito po yung grand finale sa loob ng isang linggo. Yung araw ng linggo na talagang, yung araw ng linggo ay para sa Diyos. Kaya ito po yung pagkasama-sama natin bilang isang pamilya. Yung pang-araw-araw, kailangan po ginagawa natin, mini-maintain po natin sa araw-araw ng ating buhay, kahit ano pa ang estado mo, kahit ano pa ang ginagawa mo, hindi po pwedeng hinuhuli mo ang panalangin at pagsamba sa Diyos. Kahit ikaw ay isang abalang politiko, abalang businessman, abalang nag-aaral, napakarami mong gawain, dapat higit sa lahat, inuuna mo munang manalangin bago mo puntahan ang isang bagay o gawin ang isang bagay. Manalangin talaga na taimtim sa Diyos. And then after that, dapat i-worship mo siya, pararangalan mo siya, papupurihan mo siya. Kahit ano ginagawa mo, pwede mong isabay na siya'y patuloy mong sambahin at parangalan. Kahit nasa labas lang po tayo ng ating bahay, nasa labas tayo ng church, kapag nagiging buhay tayong pautuo sa harap ng ibang tao, nasasamba mo at napaparangalan ang Diyos. Dala po natin ang pangalan. Meron po tayong trademark sa ating buhay. Yung tinatawag ng Christian. Ibig sabihin po ng Christian, pag inalis mo yung salitang I-A-N sa dulo, Christ, nakatatak po sa atin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kung paano po yung approach natin, paano po tayong umakto, paano po tayong makipag-usap, paano po natin i-approach yung ibang tao, kapag napaparangalan po ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay, nasasamba na po natin siya. Pero kapag po natitisod yung mga tao sa atin, nabababa po ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin nasasamba ang Diyos. Kaya napakahalaga po na kapag tayo po ay nasa labas na, kaya nga sabi ng Panginoon, we are the light and salt of this world. Tayo po'y maging asin at ilaw na sanlibutan. Hindi po dapat tayo maging katitisuran. Dapat tayo po ang mag-i-encourage. Tayo po ang maging isang buhay na patutuo sa kanila. Na nagliliwanag po tayo. Kahit hindi po tayo nagsishare ng gospel, ng word of God. Pero sa mga bagay na sinasabi natin sa kanila, may nangyayari sa buhay nila at nasasabi nila ano kaya ang kanyang pananampalataya. Kakaiba yung kanyang sinasabi, kakaiba yung kanyang approach sa akin kahit hindi naman niya ako kilala. Kaya nasasamba na po natin ang Panginoon pagkaganon. Hindi lang po yung pag-awit, pagtugtog, pagpalakpak, pagsayaw, paghiyaw, ang pagsamba sa Diyos. Ang higit na pagsamba sa Diyos na dapat po natin nagagawa, napaparangalan ba natin ang Diyos sa harap ng ibang tao, sa harap kapag tayo po at Diyos na lang po ang ating kaharap. And then, time in the Word. Oras sa salita. Hindi po mararanasan ng bawat isa po sa atin yung tinatawag na revival, spiritual revival, kapag hindi po tayo muli na uhaw, na sabik sa salita ng Diyos.
Kailangan po lagi tayong uhaw. Lagi tayong sabi. Kailangan niya po dumating sa point ng buhay natin na hindi ka mapakali, hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi mo nabuksan ang Bible na nasa bahay, nasa aparador mo, nasa kwarto mo. Kailangan kahit ano ang ginagawa mo, dumating sa point na yung salita ng Diyos, yung Bible, gustong-gusto mong buksan. Sabik na sabik kang magbasa ng Bible. At doon sa pagbabasa ng Bible, kahit isang verse pa lang, yung binasa mo isang verse lang, pero nag-o-overflow yung reflection. Nag-o-overflow yung insight na nire-reveal sa'yo, nire-reveal sa atin ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Na nanunuot sa ating kaluluwa, nanunuot sa ating espiritu, kinukonvict tayo, tinuturuan tayo ng banal na espiritu doon sa salita ng Diyos na ating napagbulay-bulay. Hindi po natin mararanasan ang tinatawag na spiritual revival hanggang hindi dumarating sa point ng buhay natin na tayo'y sabik na sabik, laging uhaw na manalangin, sumamba, magpuri, at higit sa lahat, kasabikan, kauhawan, ang salita ng Diyos. Ako nagpapasalamat ngayon sa worship team. Yung worship team, pwede ko naman silang babaan ng isang mandato na lahat ng worship team, ng part ng worship team dapat nagdi-devotion. Pero hindi ko ginawa. Hinayaan ko ang Diyos ang mangusap sa kanila. Hinayaan ko ang banal na espiritu ang mag-convict sa kanila. Hindi dahil kay pastor nila ay babrasawin ko sila. Pero kung kinakailangan brasawin na, gagawin ko. Pero salamat, 90% or 99% or 95% ng worship team ay nagpapasimula ng araw-araw mag-devotion, magbasa ng Bible. And I hope hindi lang po yung worship team, mga kapatid, kundi ang lahat ng pamilya ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Magpasimula na tayo pong lahat ay mauhaw. Masabik muli na magbasa ng Bible. Mag-devotion. Araw-araw. Di ba yan ang sabi ng Lord kay Joshua? Joshua, huwag mong kalilimutan. Huwag mong kaliligtaan. Pag nilay-nilayin, basahin ang aking salita. Araw at gabi. Sa ganon, matutupad mo ang mga nakatala doon. At kapag natutupad mo na ang mga nakatala doon, sinabi ng Diyos, giginhawa ka at magtatagumpay sa iyong buhay. Natan niyo po yung keyword doon, yung sikreto. Gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay? Gusto niyo po bang guminhawa? Ayun po ang susi, oh. Kapag po piniga niyo yung Joshua 1:9. Yun po ang sikreto, sinabi ng Diyos. Kaya gusto po ng Diyos na ating basahin araw at gabi ang salita ng Diyos para tumimo, para tumatak sa ating isip, sa ating puso. At kapag nakatimo na, natatandaan mo na araw at gabi, hindi ko matatapos mo ang Bible, tama na, tapos ko na, hindi po. Uulitin muli yan. Wala pong katapusan na pagbubulay-bulay. Para talagang habang nagbabasa ka, may time po talaga na mag-i-strike yan sa buhay mo, maiiyak ka na lang, maluluha ka na lang, hihingi ka ng tawad sa Diyos sapagkat yung nabasa mo sa Bible, may malakas na bultahe na ginagawa ang Diyos sa buhay mo. At kapag nangyayari na po yun, mga kapatid, ang pangako ng Diyos, kapag nasusunod mo na ipamamuhay mo na ang aking salita, Joshua, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Pagpapalain kita. Kapatid, hindi lang po material, pinansyal, ang tinatawag na spiritual blessing from God. Yung ikaw ay laging kontento,
yung ikaw ay laging payapa, yung ikaw ay laging masaya, yung ikaw ay parang lagi na hindi mo maintindihan ang iyong sarili, ang dami mong problema, pero bakit patag ka, bakit panatag ka, hindi ka naaapektuhan, bakit? Kasi po yun, blessing po yun. Blessing po yun. Bakit? Kasi meron kang tinatawag na spiritual contentment. Meron kang tinatawag na spiritual peace of mind, joy, na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos sapagkat yun yung bunga ng iyong ibinibigay na lalim na pananalangin, pagsamba at pag-aaral ng kanyang salita. Kaya may nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko. Merong restoration, may spiritual revival sapagkat ginagawa mo sa iyong sarili. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya po mga kapatid, napakahalaga. We need to return to the presence of God. James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Habang tayo po ay papalayo ng papalayo sa Diyos, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin na walang koneksyon sa Diyos, mapakalayo po magiging distansya natin sapagkat yan po ang mangyayari sa atin. Pero habang tayo po'y papalapit at papalapit at papalapit sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, ang Diyos po ay lalapit sa atin. Kung ano po yung ginagawa natin, yan po in turn back ang mararanasan natin. Kaya kung tayo po'y patuloy na magpapakalalim sa panalangin, sa pagsamba at sa kanyang salita, hindi po pwedeng hindi natin maranasan ang naglalagablab at nag-aapoy na spiritual condition. It means spiritual revival. Hallelujah. Third point, para maranasan natin ang spiritual revival, submit to the will of God. Kailangan nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Madalas po kasi bilang manampalataya, puro yung gusto lang po natin ang ating ginagawa. Yung ating sariling kasiyahan ang ating sinusunod. Kung saan tayo masaya, kung ano yung magpapasaya sa atin, ito po yung ating first priority. We need to submit to the will of God. Kailangan natin muli magpailalim sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos, hindi po sa nais natin. Baligtad po kasi yung kalooban ng Diyos sa mga bahagi na gusto natin. Kaya po, lalo po tayong napapalayo. Lalo po tayong nadadry minsan sa ating spiritual life sapagkat ang ating po laging pinagtutuunan ng pansin ay yung mga bagay na gusto lang natin, hindi yung gusto at kalooban ng Diyos. Kaya po sa bandang huli, at the end of the day, kapag puro yung gusto lang natin ang ating ginagawa, meron po yung consequence. Sa dulo po, masisiphayo tayo. Para po yung nangyari sa prodigal son. Yan po yung naituro ko na po sa inyo. Na wala po siyang ginawa kundi po yung gusto lang niya. Pero dumating sa point na naging mahirap po siya. Naging mas mahirap pa siya. At naging kadusta-dusta siya. Sapagkat ala na siyang makain. Samantalang yung alaga niya mga baboy may kinakain, samantalang siya'y wala nang makain. Bakit? Kasi po wala siyang ginawa sa kanyang sarili, kundi kung ano yung gusto niyang gawin, iyon ang ginagawa niya. Hindi yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. The same thing with us. Sa una lang po masarap ang mga bagay na ginagawa natin, na ito'y kinahuhumalingan natin. At the end of the day, makikita po natin yung malaking pagkakaiba ng mga taong sumusunod sa Diyos at ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. True revival leads to obedience. Ang tunay pong revival, tayo po ay dadali nito sa pagsunod, not disobey. Kaya po ang bunga po ng tunay pong spiritual revival, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po pagsunod sa nais lang natin.
When we surrender our plans, desires, and sins, we begin to walk in the power of the Spirit and not in the flesh. Ang tunay na revival ay nauuwi sa pagsunod. Kapag isinuko natin ang ating mga plano, hangarin at kasalanan, tayo nagsisimulang lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi ng laman. Kaya po mga kapatid, kailangan po nating magpailalim. Magsimula po tayo magpailalim sa gusto at kalooban ng Diyos, hindi po sa ating gusto lagi lang. Like for example ngayon, may bagyo, malakas ang ulan. Ang gusto po natin matulog, ang sarap matulog. Pero ang kalooban ng Diyos, dahil araw ng linggo, tayo pupunta ng church para makasama ang pamilya ng Panginoon para sama-sama tayong sumamba. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Amen. Pero ang gusto po lagi natin mamahinga, matulog, sapagkat malamig, umuulan. Pero ang gusto ng Espiritu at kalooban ng Diyos, tayo po'y gumaya, magpuri at sumamba sa Panginoon. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Kaya palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Purihin niyo ang Diyos sapagkat nasunod niyo ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay sa umaga pong ito. Amen! Tukso po kasi yung lamig ng panahon, yung ulan, ang sarap matulog. Nakakatamad na gumaya. Pero ang kalooban ng Diyos, ibalik pa rin natin ang pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kaya kung iisipin lang po natin, yung iba nakalubog ang bahay sa baha. Halos nasira ang mga gamit sa bahay sa panahong ito. Samantalang tayo, ni bakuran natin walang tubig. Pero yung iba nakalubog ang bahay. Bakit hindi mo iisipin na gumaya, magbihis? Bakit? Kasi karapat dapat siyang papurihan, sambahin. Maraming nasalanta, pero ikaw, ni bakuran ng bahay mo walang tubig. Bakit hindi mo lalo't higit na mapapasalamatan ng Diyos at pupunta ka sa Kanyang templo para sa isambahin at parangalan at papurihan? O kahit may tubig yung bahay natin sa loob, napakasarap pa rin na pasalamatan, papurihan ng Diyos. Bakit? Kasi po, lahat tayo malakas, walang naaksidente, walang nawala sa atin. Amen? Sa bagyong ito, maraming namatay. Kaya wala po tayong maidadahilan. Anumang sitwasyon ng ating buhay, higit sa lahat, dapat pa rin ang Diyos ang maparangalan at mapapurihan at masunod ang kalooban niya, hindi ang nais natin. In the book of Luke chapter 22 verse 42, Jesus said, "Not my will, but yours be done." Hindi ang kalooban ko, hindi ang gusto ko ang mangyari, kundi kung ano ang nais mo, yun ang mangyari, sabi ng Panginoon. Kaya, naipakita ng ating Panginoon Kristo sa Kanyang Ama na kahit napakahirap ng Kanyang susuungin, kahirapan, sobrang grabing kamatayan, pero sinabi pa rin po ng ating Panginoon na sinabi niya sa Kanyang Ama, ilayo sa Kanya ang saro ng matinding paghihirap. Pero siya po ay bumelo uli. Sinabi niya sa Kanyang Ama, pero Ama, wag yung nais ko ang masunod, kundi kung ano ang kalooban mo, yun ang mangyari. Ang tunay po na nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, lagi ang inuuna nating gawin kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi kung ano yung gusto nating gawin. At kapag lagi ganun mga kapatid, nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos, mararanasan natin ang tinatawag na spiritual revival. Last point, receive fresh fire in the heart. Magkaroon po tayo ng panibagong apoy sa puso. Minsan po kasi sa matagal na panahon, sa pagsunod natin sa Panginoon, yung apoy humuhupa. Yung apoy nawawala hanggang sa lumalamig na. Ala na pong apoy.
yung ating pong damdamin, yung ating pong puso. Kaya yung lahat ng ginagawa natin, hindi na po nakapagbibigay ng katuwaan at kasiyahan sa Diyos. Kailangan natin magkaroon muli ng panibagong sigla, panibagong apoy sa ating puso, sa lahat ng ating gagawin sa Diyos. Para maranasan po natin ang tinatawag na spiritual revival. Revival rekindles passion for prayer, worship, and soul winning. It revives our spiritual hunger. The Holy Spirit ignites our hearts again. Pinubuhay ng revival ang apoy ng pananabik sa pananalangin. Pagsamba at pag-abot sa iba. Pinapainit nito muli ang ating espiritual na pagkauhaw. Ang banal na espiritu ang muling nagpapaalam sa ating mga puso. Para muli pong mag-apoy, mag-init ang ating pong mga puso, damdamin, pagsunod sa Diyos, kailangan po talaga magbalik tayo sa tinatawag na apoy sa pananalangin, apoy sa pagpupurit pagsamba, apoy sa kasabikan, sa pakikinig at pag-aaral, pagbabasa ng kaniyang makapangyarihang salita. In the book of Romans chapter 12 verse 11, magpakasigasig kayo at panatilihing nag-aalam ang Espiritu sa paglilingkod sa Panginoon. Magpakasigasig kayo at panatilihing nag-aalam ang Espiritu ng paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hahayaan na mahupa yung apoy, yung init at alab ng pagsunod natin paglilingkod sa Panginoon. Si Satanas ay walang ginawa kundi hipan, paypayan, patayin ang alab at apoy sa ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi dapat tayo magpapatalo. Habang hinihipan ni Satanas ang alab at init ng apoy ng ating pagsunod sa Panginoon, lalo natin itong sisilaban, lalo natin itong gagatungan. True prayer, true worship, true meditation, the Word of God, para hindi mahupa, hindi mawala yung init at apoy sa ating mga puso. Ako ba'y may apoy pa sa paglilingkod sa Diyos? Ito yung tanong natin ngayon sa Panginoon. Tanong ng bawat isa po sa atin to. Kapatid, meron pa bang apoy ang ating ginagawang pagsunod sa Panginoon? O ako ba'y lumamig na sa pananampalataya? Kapatid, maaari tayo magsimula muli ang revival sa iyong puso ngayon. Ihiwalay ang sarili sa mga sagabal at hanapin siyang muli. Conclusion, ang pagbabagong espiritual ay hindi isang malabong pangarap. Ito ay paanyaya ng Diyos ngayon mismo. Tinatawag kanya, handa siyang buhayin muli ang iyong puso. Panibaguhin ang iyong espiritu at ibalik ang layunin mo sa Kanya. Tutugunin mo ba ang Kanyang panawagan? Awit 85 verse 6, hindi mo ba kami muling bubuhay upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Dumating po sa panahon ang bayan ng Diyos
ay humihingi po muli ng pagbuhay. Pagbuhay ng Diyos. Humihingi po muli ng apoy sapagkat spiritual death ang kanila pong naranasan that time. Kaya sabi po ng 85 verse 6, hindi mo ba kami muling bubuhayin upang ang iyong bayan ay magalak sa inyo. Church, we need to experience spiritual revival. Muli po, gusto ko pong i-recap sa inyo. Lahat tayo ay kailangan natin ng spiritual revival. Sapagkat hindi tayo magiging masaya. Magiging kulang ang buhay natin kapag hindi natin na-experience ang spiritual revival. But I tell you, brothers and sisters, kapag naranasan natin ang spiritual revival, ito yung pinakamasarap na yugto ng ating buhay. Isang kagalakan na hindi mo kayang ipaliwanag. Isang kapayapaan na hindi mo kayang i-explain. Isang kalakasan na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Sapagkat nangyari ang ating kailangan maranasan, ang spiritual revival. Kailangan natin gawin. Start with repentance. Return to the presence of God. Submit to the will of God. And receive fresh fire in the heart. Everybody close your eyes. Raise your hands. Sige kapatid. Manalangin ka. Ibukas mo ang iyong labi na nagmumula sa iyong puso. Kausapin mo ang Panginoon. Tingin mo sa Kanya ang spiritual revival. And we need to repent all our sins. Sige kapatid, kausapin mo ang Lord. Naririnig ka ng Panginoon. God is here. Even ang worship team. Manalangin tayong lahat. Close your eyes. Raise your hands. Hallelujah. Tayo magpakumbaba. Tayo manikluhod. Aminin natin. Aminin natin lahat ng ating mga nagawang pagkakamali. Confess all our sins. Ihayag natin. Lord, salamat. Salamat, Lord, sapagkat ang nais niyo po sa amin, muli pong ma-restore, muli pong ma-revive ang aming spiritual life, ang aming relationship sa inyo, O God. Revive us, restore us, O God, by the power of the Holy Ghost. Turuan niyo kami, Lord, na maging mapagpakumbaba. Tulungan niyo kami, Lord, na matalikuran namin lahat ng aming mga pagkakamali at kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon God, Lord, na muli magkaroon ng adab, kasabikan, through prayer, through worship. Through in your word, O God. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Iparanas niyo po sa amin, O God, Lord, muli ang kasabikan na lagi po namin kayo
ma-communicate through prayer. Lagi po namin kayong maparangalan, mapapurihan, maluwalhati through worship. Na maging maingat kami, Lord, sa aming mga pananalita. Maging maingat kami, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. Higit sa lahat sa inyong harapan, sapagkat wala kaming paitatago sa inyong harapan. Ang lahat ay hayag at lantad sa inyong paningin. And even, Lord, sa mga tao sa paligid namin, sa mga taong araw-araw na nakakadaupang palad namin, na sa lahat ng aming sasabihin, ang aming mga approach sa kanila, ang lahat ng aming ginagawa sa kanila, ay maging isang pagsamba sa inyo, Father God. Kayo ang maparangalan, Panginoon. Hindi po mababa ang inyong pangalan sa aming mga buhay. Restore us, Lord. Revive us, Lord. Gawan niyo kami ng bagong hangarin, bagong puso, bagong layunin, bagong kaisipan, na makapagbibigay, Lord, ng kapurihan at karangalan sa inyo, Father God. At magiging isang buhay kaming patotoo, Panginoon. Pagliliwanag kami, O God, at makakaakit yung liwanag na yon, Panginoon, na nagmumula sa inyo sa aming mga buhay. Ito magiging dahilan, Lord, na marami kaming mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kapwa, nang dahil sa kaninglingan, nang dahil sa kaliwanagan mula sa inyo sa aming mga buhay, sila po'y maaakay namin patungo sa tamang landas, patungo sa inyong kalooban. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa umaga po ito, Father God. Spiritual revival, Lord, ay patuloy pong mag-flow sa aming mga buhay. Spiritual restoration, O God, Lord, ay patuloy, Lord, na mag-flow sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Salamat, O God. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, O God, Lord, na mayroon kayong ginagawa at patuloy kayong may ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Hallelujah. Glory.